Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, ayan, bale meron tayong ayusin ngayon isang speaker with amplifier na built-in na brand ay MAS. So ang issue nito base sa customer, nagpa-power on naman daw kaso ang problema, wala daw sounds or tunog. So yun bale ang problema nitong speaker. Ngayon, bago natin ayusin yan sa mga hindi pa pala na-subscribe dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pagkipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. So, bago ko buksan tong unit mga boss, ito-try ko na muna. Ayan, bale, meron na akong nilagay na jack sa kanyang input na left and right. Ngayon, try ko na muna para makita nyo ang problema nito. Ayan, saksak ko lang. Ngayon, kung titignan nyo, bale naka-on na tong speaker. Ayan. Ngayon, i-maximum natin itong kanyang volume. Ayan, sagad natin sa max. Tapos, ganun din dito sa kanyang bass treble. Ayan. So, ito yung kanyang bass, itong pangatlo. Yung pangapat, ito naman yung kanyang treble. So, yung panglima, FM to tuning. So, i-off na rin natin itong kanyang para sa microphone at echo. So, yung naka-max lang dito itong bass, treble, at volume. Ngayon, kapain natin to dapat meron tayong marinig na audio. Ayan. So, papasinin nyo mga boss, kahit anong kapa natin dito sa jack, wala tayong naririnig na audio or ugong dito sa ating speaker. So, kahit na isaksak pa natin yan sa cellphone mga boss, wala pa rin tunog na lalabas dito sa speaker na to dahil yun na nga, merong problema tong speaker. Ngayon mga boss, buksan na natin. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale nabuksan ko na tong unit. Bale ito yung kanyang board, maliit lang. Pero yung kanyang power transistor malalaki kung papansinin nyo. So meron akong nakikita dito mga boss. Mukhang nakita ko na yung problema nitong speaker na to kung bakit walang audio. Ayan, kung nakikita nyo tong mga resistor, malapit dito sa main filter capacitor na dalawa na kulay brown. Maraming kinalawang na parts, ayan, kung papansinin nyo, lalo na dito sa mga resistor. Ngayon mga boss, unang gagawin natin dito, dahil yun na nga, meron tayong nakitang mga resistor na mga kinalawang, ayan, pati na rin mga jumper, ayan. So, unang gagawin natin dito, bale, tatanggalin na muna natin lahat ng mga resistor na yan na kinalawang, ganun din, yung mga jumper. Tapos, after natin matanggal, lilinisin na muna natin, tapos palitan na rin natin. So, yun na muna yung unang gagawin natin dito. Ayan mga boss, so yun na nga, unang gagawin natin dito, bale, tatanggalin na muna natin yung mga kinalawang na mga resistor, ganun din yung mga jumper. Tapos, after natin matanggal yung mga kinalawang na mga resistor na yan at jumper, papalitan na rin natin ng bago. So, tatanggalin ko na muna tong dalawang capacitor na main filter capacitor para matanggal natin ng maayos yung mga kinalawang at makita talaga natin yung mga iba pang mga kinalawang na mga components. So, hindi ko na ipapakita pa yung video sa pagtanggal dito sa mga kinalawang na mga resistor at jumper para yun na nga, hindi na umabatong ating video. So, i-forward ko na siguro yung video mo boss. Ayan, bale tinanggal ko na tong dalawang main filter capacitor. So, sunod na tatanggalin na rin natin yan, tong mga kinalawang na mga resistor na yan, jumper, ayan. So, tanggalin ko na muna mga boss, i-cut ko na tong video. So ayan mga boss, bale tapos ko na matanggal yung mga resistor na dapat tanggalin dito. Ganun din yung mga jumper, bale nagtanggal din ako ng mga jumper. So kung titignan nyo, bale yung mga resistor na tinanggal ko dito, ayan, bale dalawang 56 ohms. Tapos isang 1K, bale ito yung isang 56 ohms. At isang 100 ohms. Bale, apat yung tinanggal natin na resistor dito. Bale, ito yung 100 ohms. Ayan. 1, 2, 3, and 4. So, apat lang piraso. Tapos, jumper. Bale, tinanggal din natin yung mga ibang jumper na kinalawang. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung mga kinalawang na resistor at jumper, so, maglagay na tayo ng bago. So, unang ilalagay natin na value dito mga boss, ayan, 1K na resistor. Ang kulay nito sa mga newbie dyan ay brown, black, red, gold. 1K yan mga boss.
Ngayon, after natin may lagay yung 1K, so sunod naman na ilalagay natin ay yung 100 ohms. Ang kulay naman ng 100 ohms sa mga baguhan dyan ay, wait lang. Ayan mga boss, bali ang kulay nito ay brown, black, brown, gold. 100 ohms yan. Lagay na rin natin. Ngayon mga boss, after natin may lagay yung 1K at 100 ohms, so sunod naman yung dalawang 56 ohms. Ayan. So yung kulay naman nito, ayan, green, blue, black, gold. Ayan, 56 ohms yan. Bale, dalawang 56 ohms. Ngayon, after natin may lagay yung mga resistor na 4 na piraso, isang 1K, isang 100 ohms at dalawang 56 ohms. So, ipipix na muna natin yan. Bale, solder ko na muna bago natin ilagay yung mga jumper. So, i-cut ko na yung video sa paginang dito mo, boss, para madali na rin tayo. Ayan mga boss, so tapos ko na solder yung mga resistor. Ngayon, kung papansin ninyo, bale, nilagyan ko na rin ng jumper. Ayan. So, yung jumper na yan bale yung mga pan itong mga resistor na pinutol natin kanina. Yan na lang bale ginamit kong mga jumper. So, ito yung mga resistor na nilagay natin kanina. Ayan, 4 na piraso. Ngayon, after natin mapalitan yung mga resistor at yung jumper, so, bubuin na natin to. Ibabalik ko na itong mga capacitor. Ayan, para matry na natin. So, ibalik ko lang itong mga capacitor. So, ayan, bale, tapos ko nang may balik itong mga main filter capacitor, ayan, itong kulay brown na dalawa. Ngayon, bago natin i-try ito mga boss, or i-tap yung tone control at yung mga speaker. So, try na muna natin i-bias itong kanyang main amplifier sa emitter at base. Tignan natin kung naka-bias ba itong kanyang amplifier. At para malaman na rin natin mga boss kung wala bang problema itong kanyang amplifier. Ayan, bale nakaset yung ating tester sa 20 volts DC. So, saksak ko lang itong power cord na yan para makapag-bias tayo. Bago natin i-tap yung tone control at yung mga speaker. Switch on. So, tignan natin kung ilan ba yung biasing nito. So, bago tayo mag-bias mga boss, check na muna natin yung main filter capacitor kung meron bang supply. Ayan. So, yung supply nitong kanyang main filter capacitor ay nasa 28 volts DC. Ayan. So, 28 volts yung supply nito. Ngayon, try natin yung kanyang bias sa base emitter. Ayan. Nasa 0.6 sa pangalawa. Ganun din, 0.6. Wait lang. Ayan. 0.6. So, same lang dito sa una. Ngayon, sa pangatlo, base emitter yan mga boss. 0.6. Sa pangapat, 0.6. So, tama naman yung bias mga boss nitong kanyang amplifier. So, ibig sabihin, good yung amplifier nito. So, possible kaya walang audio tong amplifier na to dahil dun sa mga kinalawang na resistor at jumper. Ngayon, linisin ko lang para mabuo na natin to at para matry sa actual testing. So, buuin ko lang. Ngayon mga boss, testing natin. Ayan, lagyan ko lang ng jack. Bale, na-tap ko na yung speaker. Ayan. So, nag-input tayo sa kanyang auxiliary. Ngayon, ito yung jack mo boss. Saksak ko lang. Tignan natin kung magkakaroon na ba ng audio mo boss after natin magpalit ng mga resistor at jumper. Ayan, bale, nakasaksak na tong speaker. Ayun. Kung naririnig nyo, ayan, meron ng audio or humming tong ating speaker once na kinakapa natin tong jack na yan. So, ibig sabihin mga boss, good na yan. Pero try natin sa signal. Try ko sa cellphone mo para
marinig talaga natin kung buo ba yung kanyang audio na nilalabas. Ayan, try natin. Wait lang, set ko lang yung aking cellphone sa YouTube. Pero doon pa lang narinig natin nung kinapa natin yung jack, meron tayong narinig ng audio. So meaning mga boss, good na tong speaker na to. Pero mas better, try natin lagyan ng signal para marinig talaga natin kung okay ba yung kanyang audio na nilalabas. So ito na lang. Yun mga boss, kung narinig nyo, so buo naman yung kanyang audio, malinis naman. So ibig sabihin, good na good yung kanyang amplifier. Yun lang talaga naging problema nito, yung kinalawang ng mga resistor at jumper. So dahil okay na to mga boss, bale bubuin ko na lang to, isasara. So sa mga baguhan dyan, hanggang dito na lang tong ating video. Sa mga hindi pa pala na-subscribe, huwag sanang kalimutan mag-subscribe. At pakipindot na rin notification bell para sa susunod na upload na gagawin natin, ma-notify kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat.